Breaking news, payaw na inilagay umano ng mga mangingisda at BFAR. Tinanggal umano ng China sa West Philippine Sea. Samantala, mga Vietnamese, ninakaw naman ang mga isda na laman nito. Ito ang ating tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Trupang Ilonggo. Please subscribe and like and share. Ayan, so welcome back ulit mga kababayan sa ating YouTube channel. At siyempre, sa mga bago pa lang natin dyan, huwag niyong kalimutan i-share at i-like ang video na ito para lagi kayong updated sa mga latest video natin. So ito po mga kababayan, ang bago nating ibabalita sa inyo. Grabe ito mga kababayan, ang kapal talaga ng mukha ng China mga kababayan. Bakit hilig nila makialam sa teritoryo ng Pilipinas? Biruin nyo mga kababayan ha, nakaraan lang, hinaras ang ating mga mangingisdang Pilipino na naglatag ng tracking device para sa dumami naman ng uli ng mga isda ng ating mga mangingisdang Pilipino dito sa may West Philippine Sea. Ang tracking device na yun mga kababayan, no? Para akitin ang mga isda sa West Philippine Sea, ang tracking device na yun. So katulong po ng mga mangingisdang Pilipino ay ang Philippine Coast Guard, Bureau of Fisheries Aquatic Resources sa paglatag noon. Subalit mga kababayan, meron ngayon pumasok ng balita mga kababayan, ngayon lang. Ayan no, inalis ng mga Chino ang payaw ng mga mangingisdang Pinoy sa West Philippine Sea. Grabe naman itong China mga kababayan. Ano bang pakialam nila dyan sa teritoryo ng Pilipinas? Ipag-aari ng Pilipinas yan. Kung ano man ang ilagay ng Pilipinas sa teritoryo natin, atin yan, wala silang karapatan dyan kahit sinong bansa. Wala bang ipapaliwanag ang kampo ni Pangulong Duterte dito mga kababayan? Kasi kawawa po dito yung ating mga mangingisdang Pilipino na umaasa na makarami ng huli dyan sa West Philippine Sea. Hindi sila makahuli ng marami dahil sa mga incheck na yan na mahilig mangharas dyan sa mga barko at mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. Ito mga kababayan, inalis umano ng mga sasakyang pandagat ng China ang payaw na inilagay umano ng Bureau of Fisheries Aquatic Resources para sa mga mangingisdang Pilipino sa Panatag Scarborough Shoal, habang ninakaw naman ng mga Vietnamese ang laman ng fishing device sa West Philippine Sea. Tingnan nyo mga kababayan kung gaano kawalang hiya itong mga kalapit na bansa natin. Tinanggal ng China ang inilatag na payaw nitong Bureau of Fisheries Aquatic Resources at ng mga mangingisdang Pilipino, habang ang Vietnam naman ninakaw ang mga laman nito. Ayon yan sa mga leader ng mga mangingisdang Pilipino sa Zambales. Wala na ba talagang kasawa-sawa tong China? Ganyan na ba naghihirap ang bansang China? Bakit pati yung atin kaliit-liit na teritoryo ay gusto pang sakupin ng China? Samantala, napakalawak po ng sakop ng China mga kababayan. Bakit gusto pa nilang sakupin ang teritoryo ng Pilipinas? Kasi mga kababayan, ganito yon. Mayaman sa mga isda, mayaman sa langis. Yan mga kababayan, ang hinahabol ng China dyan. At gumagawa ng mga artificial na isla ang China dyan sa West Philippine Sea. Tingnan nyo mga kababayan, halos makikita po natin dyan artificial na isla ng China. Ayan, nasisira ang mga corales dahil sa paggawa-gawa ng mga artificial na isla na yan, na number 1 na tirahan ng mga isda. Tayo, pinapaganda pa natin ang tirahan ng mga isda. Naayos, binabantayan. Samantala ang China, sinisira. Gusto nilang diktahan tayo dyan sa sarili nating teritoryo. Gusto kasi ng China mga kababayan, iwan ko kung ito nga daw di umano ang pinagkasunduan ni dating Pangulong Duterte at ng China. Bawal magdala ng kahit anong mga materials dyan sa West Philippine Sea. Katulad yan sa BRP Sierra Madre. Bawal magdala ng mga construction materials para gawin yan ang BRP Sierra Madre.
Kaya mo yan mga kababayan? Kung gagawin yan, kailangan ka magpaalam sa China. Ngayon, pag hindi pumayag ang China mga kababayan, ay wala tayong magawa. Dahil yan daw umano ang pinagkasunduan. Pero, sinasabi ng ating mahal na Pangulo, inalungkat na lahat ng mga papel na sinasabi ng China na meron daw umano kasunduan. So, walang kasulatan na nagsasabi na merong kasunduan na bawal magdala ng mga construction materials dyan sa West Philippine Sea. Pwera na lang kung yan ay secret deal ng mga administrasyon na dumaan. Nakakaasar ang iba nating mga kababayan na mga pro-China, hindi man lang naiisip itong mga kababayan natin na kinakawawa dyan sa West Philippine Sea. Sino ba mas matimbang sa kanila? Ang kababayan nila o ang China? O pera-pera na lang ang labanan? Simple mga kababayan, ito lang ang masasabi ko. Oras na masakop ng China na yan ang isa sa mga teritoryo natin dyan sa West Philippine Sea. Sino kawawa mga kababayan? Number 1, mga mangingisdang Pilipino. Dahil lilimitahan silang makapasok dyan sa iba pang mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Haharangin sila palagi. Ngayon pa lang mga kababayan na hindi sila pinapayagan natin mahal na Pangulo na angkinin ang Ayungin Shoal na yan. Pero ngayon pa lang mga kababayan, inaharas na mga barko natin. Paano pa kung yan ang mga Chino na yan ay makuha nilang Ayungin Shoal na yan? Paano na tayo mga kababayan? Liliit na ang teritoryo natin. Kaya ito sa ating mga kababayan na kumukontra sa ating mahal na Pangulo dyan sa may West Philippine Sea, di ko alam anong mga isip niyan eh. Actually mga kababayan, wala lang ibang hangarin ng ating mahal na Pangulo na ipagtanggol lamang ang ating teritoryo. Ang dapat na para sa atin ay tayo ang makinabang. Subalit, mga kababayan, itong mga pro-China, laging sinasabi, kasalanan daw ni BBM. Bakit mga kababayan? Matanong ko sa inyo, sino bang presidente ang nakipaglaban sa China dyan sa may mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas? Diba si PBBM lang? Ano bang sinabi ng matapang? Dati, magdadala ng flag habang tumatakbo dyan sa may West Philippine Sea? Asa na yon? Di ba wala? Walang nangyari. Kawawa yung mga mangingisda natin nung panahon niya. At ayon dito mga kababayan, tinulungan umano ng ating mga kapamangingisda ang BIPAR na tanggalin ng Chinese floating barrier na trigger ito sa pagtanggal ng payaw. Dagdag umano ni Alpay na maaring umabot sa 5 tonelada pataas ang ating mga isda kung meron tayong payaw. So ganun kalaki tulong ang inilagay na payaw ng Bureau of Fisheries Aquatic Resources para dumami ang huli naman ng ating mga mangingisdang Pilipino. Ito'y tulong para sa kanila. Subalit itong China mga kababayan, kung matatandaan nyo, noong 2023, naglatag ng floating barrier ang China sa Baho de Masilok dahil kanila daw yung teritoryo na agara naman pinatanggal ng ating mahal na Pangulo dahil naglagay ito sa panganib sa mga mangingisdang Pilipino na dumadaan dyan sa Baho de Masilok. Pinaputol kaagad yan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. dahil hindi yan sakop ng China. Ngayon na naman mga kababayan, tinanggal na naman ang payaw. At ngayon, ninakaw ng mga Vietnamese ang mga laman ng payaw. Tingnan nyo mga kababayan kung walang hiya itong China. Kapal talaga ng mukha nito. Napakagahaman sa mga teritoryo na hindi sa kanila. May pagkakataon pa umano na umabot lang sa kalahating tulinada. 1 tulinada ang huli namin pero wala kaming choice kundi magtagal. Magtagal pa para mabayaran ang mga gastusin. We go as far as 15 to 20 miles away from Scarborough, so just cuts more peace, paliwanag umano ng leader ng mga mangingisda. Hindi bababa umano sa 15 Vietnamese diesel ang pumapalibot sa Scarborough Shoal at gumagamit umano ng super light. Sabi umano ng mga leader ng mga mangingisda. Walang hiya talaga itong mga kalapit natin na bansa. Mismo sa ating mga teritoryo, ninanakawan tayo. Tapos itong China, abuso na talaga mga kababayan. Pero inyo yan, nasa teritoryo nilagay ng Bureau of Fisheries Aquatic Resources at ng ating mga mangingisdang Pilipino ang payaw na yan
ay para dumami yung huli, itong China, napaka-inggitero mga kababayan, tinanggal yung payaw sa lahat ng mga pro-China. Isipin naman natin mga kababayan, ang atin mga kababayan na naghihirap dyan sa West Philippine Sea ngayon dahil sa patuloy na pangharas ng mga barko ng China mismo sa ating mga teritoryo. Ito lang mga kababayan. Kayo kaya pumalit sa kalagayan nila doon. Kung ano masasabi nyo, mga pro-China. Hindi kayo naawa sa ating mga mangingisdang Pilipino. Kung wala sa kanila, baka mamaya wala ka ng isda rito na nabibili. Baka dapat suportahan natin ang dapat na para sa atin. Hindi na kontrahin natin ng gobyerno na ginagawa niya dyan sa paglaban sa mga teritoryo ng pag-aari ng Pilipinas. Kukontrahin pa natin. Sisiraan pa ang gobyerno na gumagawa na nga ng paraan para matulungan itong ating mga mangingisdang Pilipino. Oh, ano mga pro-China? Walang hiya kayo. So po mga kababayan, hanggang dito na lang. Maraming salamat po.